ambulansya kasi tulad yan, preno ka dapat pag may ganyan, may ambulansya. Preno ka. Yan, palusutin mo. Huwag yung kipag bakbakan ka rin dyan sa ambulansya. Alam nyo, mahirap ito sa mga in-cap nga to ngayon kasi hindi talaga may iwasan na magkakabayolisyon mga ibang sasakyan dyan. Alam nyo kung bakit. Hindi nyo alam kung saan may camera ng in-cap. Okay, may nakalagay nga sila na signage ng in-cap. Ang problema, yung mga guhit sa kalsada burado na. Tapos hindi mo malaman kung halimbawa tulad nyan, yung motor lane. Ang motor lane biglang biglang nawawala, tapos biglang lilipat sa kabila. Tapos pag tingnan mo dyan sa may payatas, sa may tama, diba? Ang motor lane dyan biglang sinakop na ng mga vendors. Tapos yung may mga bus, yung mga motor na diretso biglang mag-change lane. Paano kung pitikan ng in-cap yan? Kasi may in-cap yan dyan. Diba? Alam nyo, dapat bago pinatupad kasi yung in-cap na yan, dapat inayos muna nila yung mga kalsada. Malinaw yung mga guhit, yung mga arrow, diba? Yung mga solid lane na yan. Kasi konting pagkakamali mo makapasok ka lang. Kasi burado, mapitikan ka. Diba? Ang linaw-linaw ng ginawa nila na ang linaw talaga na kumbaga pira-pira lang. Siguro dahil papagawa nila yung EDSA na yan, so kukuha sila ng budget siguro. Hindi lang din natin alam. Pero bakit ganun? Dapat kasi wala namang problema ang in-cap na yan. Paano yung may mga sasakyan na nakabili ng sasakyan tapos hindi pa nailipat sa kanilang kanilang pangalan, diba? O tapos yung binilhan nila ay nawala na, kumbaga umalis ng address. O saan ipapadala yung yung mga violation nun? O paano malalaman ng bagong owner ng sasakyan kung hindi niya na receive yung mga notice nang galing ng sa in-cap na yan? Di ba magulo talaga? Dapat pag ganyan, halimbawa napipitikan nila, naglagay sila ng in-cap dyan sa C5. Okay, kung hanggang saan yung in-cap nila, doon may nakaabang. Tapos halimbawa napitikan, doon sa dulo may nakaabang na enforcer. Bibigyan ka na ng ticket doon. Itatawag na nila, ito ganito plate number, may ganito, harangin mo na sa dulo-dulo ba? Diba dapat ganun? Hindi naman gusto nilang pilitin na magaya ng mga Singapore, Dubai, na pag may violation ka, hayaan ka lang dyan. Pag hindi ka naabutan ng pulis, hayaan ka lang, kakatukin ka sa bahay mo. Yan, may violation ka. Ganon, iba naman dito Dito, kahit nangungupahan, kahit walang garahe, may sasakyan. Tapos, karamihan dito, yung nagdadrive, hindi yung may-ari mismo ng sasakyan. Diba? Hiniram lang sa'yo yung sasakyan, napitikan dyan, kawawa ka na may-ari ka. Saka marami ditong nakakabili ng sasakyan na hindi pa napalipat sa sa pangalan nila. Diba? Nung panahon na sinulong ng LTO yung panukala nila na yan na magpipinalty ng 40,000, 20,000 ba yun yung hindi pa nailipat? Diba hindi nga binawi ngayon dahil hindi nga po pwede?
Tapos ngayon isusulong nilang incap na yan. Walang problema sa incap, maganda yan kasi diyan natin masusubok talagang disiplina. Maganda yan. Pero dapat ayusin. Kagaya ng mga guhit sa kalsada. Minsan hindi mo na makita. Biglang malaki yung kalsada, tapos sa dulo biglang nag-imbudo. Diba? Sabi ng MMDA, pag burado daw yung mga guhit, hindi naman daw nila ano yun? Diba? Mahirap yung ganon. Kaya ako, sangayon ako dyan sa incap na yan. Pero ilagay sa ayos. Yung mga signage natin, ilagay sa malinaw ba? Minsan mga natakpan na ng mga puno, yung mga signage, mga arrow, hindi mo makita. Ang dami-daming mahuli dyan. Alam nila kasi, kaya gano'n napatupad. Milyon talaga ang dyan, kikitain nila. Sa isang araw lang, laki, ang daming magbabiolation dyan. Hindi naman pwede sabihin mo na, kung ayaw mo, huwag kang magdala ng sasakyan. Hindi naman pwede, siyempre naghahanap buhay ang tao. Ilagay nyo sa lugar. Yung pinatupad nyo, bago nyo pinatupad sana, dapat inagay muna nyo sa ayos bago nyo pinatupad yan. Kung halimbawa ang EDSA ay kailangan yung gawing ganun, di sa EDSA lang dapat i-incap. Kung sa C5, EDSA at saka C5, pwede yun sa malalaking daan, diba? Huwag dun sa masisikip kasi magkakabayulisyon talaga tao doon kasi masikip siksikan saan dadaan. Minsan halo-halo na yung motor. Ako okay lang sa akin, nakasakyan ako. Hindi ka naman pwede manatili lagi ka sa gitna ka na linya. Burado yung mga pintura nila sa kalsada, kaya hindi malinaw, hindi maayos. Babayan dito ako sa expressway. Ingat mga bok. Maraming salamat sa inyo. Good luck na lang sa incap. Bye bye.